For today's series, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng sourdough, especially for beginners, and let's get started. Para sa day 1, pagsamay lang natin yung sourdough starter, bread flour at water. Mix until no presence of flour at magmukha siyang slurry, then cover and ferment for about 12 hours. Para sa day 2, pagsamahin yung bread flour, salt at active na sourdough starter. Make sure lang na active to at maraming bubbles bago nyo siya gamitin. Then add cold water. Make sure na merong ice or crushed ice sa tubig nyo. Ang ginagawa kong ratio dito is 50-50. 50 water and 50 ice. In this mixing process, gagamit ako ng paddle attachment para mas mabilis mabuo yung dough at para maiwasan natin yung pag-init ng dough. Mix natin in low speed until makabuo tayo ng dough, then change to medium speed until matunaw yung ice, then change to high speed until fully develop yung dough. Always remember, we have to maintain the desired dough temperature na 25 to 27 degrees Celsius. Ilagay natin sa isang container na may takip, rest and cover for 1 hour. Isa sa mga dapat nyo tandaan pag gumagawa kayo ng sourdough bread is yung desired dough temperature. Mahalaga ang dough temperature sa paggawa ng mga sourdough breads. Actually, hindi lang naman sourdough breads, any kinds of dough, mahalaga na hindi mag-init yung dough natin during mixing process. Except kung hand mixing lang kayo, hindi naman kailangan. Pero as long na gumagamit kayo ng machine, mahalaga na gumamit kayo ng yelo. Kung meron kayong tools na ganito, mas okay. Pero kung wala, as long na may iwasan yung uminit yung dough at gumagamit kayo ng crushed ice sa pag-mix ng dough, okay lang. Pag yung dough kasi nag-iinit siya, during the mixing process, nasisira yung gluten development. At the same time, nagkakaroon ng premature fermentation. Na-ferment ng mabilis yung tinapay natin. After 1 hour ng resting, magko-coil fold na tayo sa sourdough. Make sure lang nabasahin yung kamay nyo para hindi mag-sticky. Just watch the video paano mag-coil fold. Rest and cover for about an hour and repeat it 3 times. After 3 sets ng coil fold, ipi-pre-shape na natin. Divide each dough into 2 equal parts, then shape into a ball. Rest and cover for about 1 hour. After an hour of resting, ipa-final shape na natin yung sourdough. Pwede kayo gumamit ng proofing basket, then nilalagyan ko lang ng hairnet para mas madaling matanggal. Or kung wala kayong proofing basket, pwede kayo gumamit ng loaf pan. Just watch the video paano ang final shaping. Ilagay nyo lang sa proofing basket, then rest and cover for about an hour. Isa din sa mga variables sa paggawa ng sourdough bread is the room temperature. Sabi ko nga, iba-ibang lugar tayo, iba-ibang climate. Kapag sa inyo is mainit, mabilis ang fermentation. Kapag naman malamig, mabagal ang fermentation. So either 1 hour or less than an hour ang final proofing. Kapag ready to bake na yung sourdough natin, maglalagay lang tayo ng parchment paper sa baking pan dahil magbe-bake tayo on direct stone. Then lightly dust lang natin yung sourdough, remove the excess flour. Pagdating naman sa scoring, make sure from the top towards the end ng sourdough. Yung oven na ginamit ko dito, yun yung mga oven na ginagamit sa mga local bakeries. Mas maganda kasi yung init na binibigay neto para sa mga artisan bread dahil sobrang init neto pag ginamit nyo. Then nagpagawa lang ako ng granite para pinaka-baking stone ko. Maganda talaga sa mga artisan bread na naka-direct heat pag niluluto. Bake at 230 degrees Celsius for 30 to 40 minutes until bien cuit.